So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1111 full spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1111 at ang title nga nito ay The Sun Shield. At tumutukoy nga yan sa gagamiting teknik ni Brogy at ni Dory mamaya. So nagsimula nga ang chapter kay Saint Marcus Mars kung saan sinasabing nabasag ng araw nito ang barrier at nakapasok ng araw ito sa Labo Pay. So expected na nga natin ito dahil sa talagang iba nga ang lakas ng isang Gorosei. Si Luffy nga nagawang makapaglabas-pasok sa barrier at pati nga rin si Bonnie lumampas nga rin sa barrier na yon. Anyway, cut naman sa laban ni Zoro at Lucci kung saan sinasabing tapos ng araw ito. Hindi ng araw talaga makagalaw pa si Rob Lucci matapos ang ataking yun ni Zoro, pero talagang pinipilit nga araw nito na hindi siya bumagsak. So respeto nga kay Lucci dahil sa pinipilit niyang hindi matalo kahit talagang talo na nga siya. Si Jinbei naman daw ginamit ang bago niyang teknik na 5,000 brick shot kay Rob Lucci at dahil dyan talagang talsik nga araw sa malayo ang CP0. At gaya nga ng pakay ni Jinbei isinama ng araw nito si Zoro para makabalik sa mga kasama nila. Dumating naman daw si Saint Marcus Mars sa lugar kung saan tumalsik si Rob Lucci dahil sa atake ni Jinbei at bumalik ng araw sa pagiging tao ang CP0. Na-report nga araw ni Rob Lucci lahat ng nalalaman niya sa Gorosei at sinabi rin na 6 na minuto na nga lang daw ang natitira bago magsimula ang mensahe ni Dr. Vegapunk. Pinuri naman daw ng Gorosei si Rob Lucci at lumipad ng araw ito patungo sa laboratorio. Humingi nga rin daw ng request si Rob Lucci at sinabing sana wag nga raw patayin si Kaku. Sagot nga ni Mars medyo mahirap nga raw yon dahil sa wala nga raw siyang pakialam sa mga insektong matatapakan niya. So kudos nga kay Rob Lucci dahil sa talagang inaalala niya nga ang buhay ng kakampi niyang si Kaku. Alam natin na talagang nagkasala nga sila sa world government dahil sa ginawa nilang pagtulong sa mga Straw Hat at mukhang dahil nga doon alam na ni Rob Lucci kung ano ba yung sasapitin nila. Tingin ko hindi naman mamamatay dito ang mga CP0. Maaring makatakas nga sila at hindi na makabalik pa bilang mga agent. Sukat naman kay Luffy kung saan masayang araw nitong binati si Brogy at Dory nang makita niya ang mga ito. Tanong nga ng dalawang giant bakit nga raw naging kamukha ni Luffy ang god na kinikilala ng mga giant. Pero as usual talagang hindi nga raw maintindihan ni Luffy kung ano bang sinasabi ng dalawa. So hanggang sa ngayon nga talagang hindi alam ni Luffy kung ano ba talaga siya at ano ang kapangyarihan niya at mukhang parang ayaw niya na nga itong alamin pa. Confirmation lang din ito na talagang kilala ang Sun God Nika ng mga giant. Alam nga nila ang itsura ng Sun God Nika kaya maaaring nakita nga nila yung wanted poster ni Luffy kaya nila nakilala ito. Nasabihan ng araw ni Sanji si Brogy at Dory na kunin ng araw si Luffy at aalis na nga sila sa isla at may ipapakita nga raw na mapa para sa update ng lahat ng karakter sa isla at ang mga grupong araw talagang papunta sa Giant Warrior Pirate Ship. So mukhang hindi na nga masusunod pa yung dati nilang plano at ang gagamitin na nga nila para makatakas ang barko ng mga giant. At dahil nakita ng araw ng dalawang giant si Luffy agad nga raw hinipan ni Dory yung horn nila para mag-signal sa lahat ng giant sa isla na tatakas na nga sila. Pero mula nga dyan agad nga raw na gumamit ng napakatinding haki si Saint Topman Warkery. Napakalakas nga raw nito at talagang nakakatawa ang nangyari kay Luffy dahil sa umiwalay nga raw yung mata, yung Straw Hat, yung damit niya at pati na nga raw yung peklat niya sa dibdib mula sa katawan niya. At talagang biglang-bigla nga raw si Brogy sa nangyaring yan kay Luffy. At sa tinding araw ng Conqueror Saki na ginamit ng Gorosei talagang naabot nga raw nito ang mga marine battleship sa dagat kung saan ipinakitang nawalan nga raw ng malay ang ibang mga marines. Meanwhile si Brogy at Dory naman daw ginamit ang teknik nilang isbalen o Sun Shield para salagin ang atake ni Warkery. Bale yung isbalen nga raw legendary shield mula sa Norse mythology at ginagamit nga raw itong pangharang sa araw para protektahan ang mundo sa sinag nito. So parang baliktad nga dahil sa alam natin na si Luffy yung nagre-represent ng sun pero at least nagawa nga nilang salagin yung Conqueror's Haki ni Warkery. So hindi pa nga tapos ang dalawang giant, gumamit nga sila ng ataking tinatawag na skill ha o separation. At dahil dun talagang natulak nga raw palayo ang Gorosei na si Warkery. Meanwhile si Saturn naman daw nagbuga ng vacuum explosion balls pero agad nga raw nag-conjured ng baseball bat at kapyang si Luffy at pinalo niya nga raw pabalik lahat ng Venom balls na yun ni Saturn. Napakatinding pagsabog nga raw ang nangyari dahil sa Venom balls kung saan talagang tinamaan nga si Saturn, si Warkery at si Jupiter. So grabe talagang ability ni Luffy at si
similar nga ito sa ginawa niya kay Rob Lucci. Nakakagawa nga siya ng baseball bat mula lamang sa imagination niya. Napakatinding kapangyarihan nga niya na talagang magpapalakas ng husto kay Luffy. Hindi nga tayo sanay na merong ginagamit na weapon si Luffy. Puro suntok nga lang yung ginagawa niya. Pero dahil nga sa ability na yan, malamang madalas na nga nating makitang gumamit ng weapon si Luffy. Mukhang talagang wala ngang imposible. Imagination nga yung limit at kahit ano talagang kaya ngang gawin ang kapangyarihan na yan ni Luffy. So dahil nga sa nangyari sa mga Elder, tumakbo na nga raw si Luffy, si Dory at si Brogy. Pero nagsimula na nga raw na mag-recover ang tatlong mga Elder. Nasabi nga ni Luffy na talagang hindi nga raw nadadamage ang mga ito at dahil dyan maaaring mga immortal nga raw sila. So yun, confirmation nga ito na talagang lahat ng mga Gorosei merong napakatinding regeneration ability. Hindi pa nga natin yan nakita kay Mars at Venus pero it makes sense na meron nga rin silang similar ability. At gaya nga ng hinala nating lahat talagang pareho nga yung nasa isip ni Luffy na talagang immortal nga ang mga ito. Matagal na nga theory yan, wala pa nga confirmation pero mukhang talagang totoo nga. At reaction nga ni Brogy at Dory wala nga raw silang naririnig na kapangyarihan o lahi na kayang gawin yan. At mula nga dyan ipapakita nga raw ang montage ng iba't ibang mga grupo pupunta sa Giant Warrior Pirate Ship. So hindi ko nga lang din alam kung paano nila dadalhin ang Thousand Sunny papunta sa barko na yon. So nauna nga syempreng dumating doon ang grupo nila Bonnie. Pero nandun na nga raw at naghihintay ang mga Vice Admiral na si Pomsky, si Guillotine at si Red King. So talagang mapapalaban pa nga ang mga bida natin bago nga sila makalis dito sa Egghead Island. At talagang interesante din na makita natin ang kapangyarihan ng tatlong nabanggit na Vice Admiral. Meanwhile, si Mars naman daw narating na ang room kung nasaan si York at tinanong nga raw ito ng Gorosei kung saan ba ang room ng broadcast ni Dr. Vegapunk. So maaaring hindi nga alam ni York ang patungkol dyan dahil kung maalala natin si Shaka at si Pythagoras nga lang ang kasama ni Dr. Vegapunk nung gawin niya yung video. At obvious naman na hindi alam niya ni York dahil kung alam niya matagal niya na nga yang sinabi sa mga Gorosei. Kat naman kay Kizaru kung saan nakahiga pa nga rin daw ito sa isang marine battleship. At kung maalala nyo talagang nabugbog nga siya ng husto dahil sa ginawa sa kanya ni Luffy. At tinatakloban pa nga rin daw ng Admiral ang mata niya gamit ang kamay niya. Gusto nga raw itong gamutin ng mga marine pero sabi niya nga dyan talagang sugatan nga raw siya kaya hayaan na nga lang daw siyang magpahinga. So yun, talagang out na nga si Kizaru sa nagiging laban na ito sa Egghead Island. At least talagang nagawa niya nga yung mission niya na patayin si Dr. Vegapunk. Wala pa nga confirmation pero mukhang talagang nagtagumpay nga si Kizaru. Pero eto nga matindi mga tol, sa last part ng chapter, meron nga raw ni-report ang mga Marines na kung anong nagpakita dyan sa west coast ng Egghead Island. At ang report nga dyan merong dumating na mas napakalaki pa sa mga giant. So yun, napakatindi nga nito dahil sa talagang meron pang darating dito sa Egghead Island. At ang interesante nga rito mas malaki pa nga raw ito sa isang giant. Kaya sino nga kaya talaga ang dumating dito sa Egghead Island? Ang tanging naiisip ko nga lang na mas malaki sa isang giant walang iba kundi si Zunisha. Kaya ayun, titignan nga natin kung sino ba talaga ang dumating dito sa Egghead Island. So ayun, eto pa nga ang pinakamatindi sa lahat mga tol. Ipinakitang tumayo na nga raw sa gitna ng isla ang giant robot. Finally talagang na-awaken na nga ito at nakakagalaw na dahil sa tumayo na nga ito. Napapalibutan nga raw ito ng napakatinding apoy pero mukhang hindi nga raw talaga apektado. At mula nga dyan nagsalita ang ancient robot at sinabing patawad Joy Boy. So ayun, talagang napakatindi nga ng mga pangyayari sa chapter na to. Finally gumalaw na nga ang pinakahihintay natin, ang robot na nagmula mismo sa Ancient Kingdom. Napakalaking bagay nga nito dahil sa alam natin na talagang tatakas nga sila Luffy sa isla. At tingin ko talagang malaki ang magiging papel ng Ancient Robot para mangyari yon. Mukhang meron ngang nagawang kasalanan ng Ancient Robot kay Joy Boy kaya humihingi ng patawad dito. At siguradong dahil nga yun sa mga nangyari 800 years ago sa Void Century. At ngayon parang it makes sense na si Zunisha nga yung dumating sa isla dahil kung matatandaan nyo meron nga rin daw nagawang krimen si Zunisha 800 years ago. At mukhang related nga ito sa kasalanang nagawa rin ng Ancient Robot. So ayun, talagang napakatindi nga mga tol ng mga pangyayari dito kaya abangan nyo na nga lang ang ating full chapter. I-comment nyo na nga lang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa video ito. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi.
Bagang!